Isigaw nyo nga, hindi mangmang! Hindi mangmang! Hindi mangmang! At lalong hindi tayo bobo! Hindi mangmang, at lalong hindi po tayo bobo. Yan po ang ilan ng mga katagang narinig natin kahapon sa rally. Kahit hindi kami member ng Iglesia ni Cristo, congratulations, very successful po yung peace rally natin. Alright, bago pa tayo magpatuloy, ang tanong, buhay ka pa ba? Kung buhay ka, ako po, kahit ikaw lang mag-isa, no? Please support our channel by like and follow even our YouTube channel. Now, alright, nagtatanong, bakit daw ni konti lang message from the Executive Minister of the Iglesia ni Cristo ang kapatid Eduardo V. Manalo ay hindi man lang nila narinig? Alright guys, sa akin lang opinion, hindi naman to official na statement. Well, no need na po sa tagapamahalang pangkalahatan. Why? Because iba na po yung level of thinking nila, iba na po yung awareness nila. Hindi na po nila kailangan yung mga opposition, hindi nila kailangan po yung mga paipal, pero hindi naman natin sinasabi paipal. Siguro nung kaumpisa pa lang ng Iglesia ni Cristo, way back, yung sugo talaga, ang kapatid na Felix Manalo at kay Ranyo Manalo, kailangan physically andun sila. But today guys, imaginein mo, even the president of the country, halos walang oras sa sarili nila. How much more itong tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo? Hindi lamang isang country, but more than or continuously nadagdagan pa 163 countries sa kasalukuyan yung inaalagaan at mahigit 128 something na mga nationalities na member nito. Ganun, no, katindi. At wala kayong makikita, mapanood sa YouTube or makitang picture na nagsha-shopping sa mga malls, mga ganun. So wala, hindi nila na-enjoy. Kung halimbawa ipagpalagay natin, uy, ang yaman nila, wala. Hindi nila ma-enjoy kahit mayroon silang yaman. Why? Kasi nga, babad yung oras, time nila sa pag-alaga ng buong kawan sa Iglesia ni Cristo. No? At, congratulations pala, may mga leader na nakita natin, may time pa na nag-harvest ng mga talong. Di ba? Mga ganun. May time pa sila ng mga ganyan bagay. Pero dito po, wala po kayong makitang ganyan. Imagine niyo, sometimes, mga pagkakataon na inikot talaga nila yung membro ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo. No, from Philippines, nagta-travel going to Middle East, at sobrang init naman doon. Hanggang pupunta doon ng USA, Canada, at sobrang labig naman doon. Bilang tao, nakakaranas ng pagdugo ng ilong, pero hindi alintana kasi upang mapangalagaan ang bawat membro ng Iglesia ni Cristo. Hindi lamang Pilipino, hindi lamang African American, hindi lamang halos lahat, 128 nationalities, more than that. So, ganun katindi yung obligasyon. Yun po kahapon, grabe, no? So, doon na nakita natin na mga kababayan natin ay talagang din sila concerned sa mga pangyayari ngayon dito sa Pilipinas. At mayroon tayong panoorin na video. Itong video na to, full video kay kapatid na Arnel Tumanan, kasi yun ang isa sa mga pinakatampok ng mga pangyayari kahapon. Let's do it. Ayan, panoorin na natin sa ating napakamamahaling cellphone na worth 1 million. Just kidding aside. Alright, let's listen. At take note ha, kahapon, hindi lamang sa Davao. Mayroong araw, pero Ama, ano, ginabayan niyo po ang aming peace rally. Tinakpan yung haring araw. Malamig. Yan, dyan lang sa labas tayo ngayon. No? Sa Rizal Park. Tinatakpan siya ng mga ulap. Medyo makulimlim at hindi din umulan. Ngayon, kung narinig nyo kasi wala pa tayong microphone. Ako, maulan. Kanina, uminit saka umulan. So, ginagabayan ng Diyos kasi pinapanalangin ito. Wala nung pronouncement na magkaroon ng rally. So, nagkaroon ng panata ang Iglesia ni Cristo. So, sa buong mundo. At hindi lang dito sa Davao, makulimlim. Pati doon pala sa Quirino Grandsa kung saan yung pinaka-center na mayroong mahigit 1.5 million na tao. At sa iba't ibang lugar, no? There are 13 sites. Grabe. So, continuous tayo. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang kapatid na Arnel Tumanan para sa napakahalagang mensahe. Mga mahal po naming kababayan at mga mahal po nating mga kapatid,
na angaw-angaw na narito at sa iba't ibang panig ng kapuluang Pilipinas. Kanina po, bago tayo magsimula, ay binati tayo ng ating mahal na tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Bayaan niyong tayo naman ang bumati sa kanya ngayon. Sabihin po nating magandang araw po ka Eduardo. Isa pa. Mga mahal po naming kababayan at mga kapatid, sa inyo man po, magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pakikiisa sa isang dakila at makasaysayang aktibidad na ito. Narito tayo ngayon mula po sa iba't ibang sektor ng lipunan, iba't ibang relihiyon, iba't ibang samahan at sangay ng pamahalaan upang isagawa po ang ganitong mapayapang pagkilos. Gaya po ng ating tema, pambansang rally para sa kapayapaan. Isigaw po natin ang kapayapaan. Kapayapaan! Kapayapaan! Maliwanag po sa atin na isang aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia na dapat tayong magpasakop sa kapangyarihan o pamahalaan ng bayan, na yan po ang katangian at sinusunod ng mga kaalib sa Iglesia ni Cristo. Patuloy din po nating iginagalang at pinaninindiganan ang simulain ng paghihiwalay ng pamahalaan at relihiyon na itinatadhana po ng ating saligang batas. Dahil dito, ang ating mapayapang pagkilos na ito ay wala pong bahid na anumang politika. Ni hindi po tayo nanghihimasok sa mga pinuno ng ating bayan sa pag-ugit nila ng pamahalaan. Hindi po natin nais makialam sa pagpapatakbo ng pamahalaan ng ating bansa. Ano po ang nais ng maraming kababayan po natin at ng angaw-angaw na kaalib sa Iglesia ni Cristong narito ngayon? Ang nais po natin, ang maliit na tinig na ngayon ay pinagsasama-sama natin sa ating rally, mapakinggan naman ng pamahalaan. Bago tayo matipon dito kaninang umaga, meron pa po kaming nabasa at narinig isang politiko. Nakalulungkot, bago pa sumikat, laos na. Nang makita po ang milyong ito, milyong-milyon, na dami lang tao, abay sinabi niya kanina, kahit marami yan, minurya pa rin sila. Sino ba nagsabi sa kanya na tayo ang mayorya? Pero, sa dami natin ngayon, at sa lakas ng tinig ng mga mamamayang Pilipino, parang tayo na ang nasa mayorya.
Right, di ba? Mayroong politician na nagsabi na kahit daw milyon-milyon yung mga tao dito, ay nasa mayorya pa rin tayo. Sino kayang politikong yun? Nako, kabuhay. Yung politician na yun, siguro, ano na yun, yung desperado. Imaginin mo kung talagang may pakialam ka, kung ikaw ay politician, kung ikaw ay na-endorso na Iglesia ni Cristo, lamang ka na ng ilang milyon. Yung kalaban mo, nag-upisa pa lang ng 1, 2, di ba? So, meron ako ng mga narinig dito, nakitang mga ibang vlogs na yung politician na yun ay sino ba? Laila de Lima, no? Yun ba yun? So, paki-comment daw below kung siya ba yun. Ang totoo, na ito sana ay maunawaan at maintindihan ng marami, lalo na ng mga namumuno sa ating bansa, na itong ginagawa po natin, mga mahal naming kababayan, sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo, ay pagtulong natin sa pamahalaan. Correct. Kasi, correct o sobrang correct. Kasi hindi naman tayo naghihingi, di ba? Yung mga allegation nila na binabayaran tayo ni Sara Duterte para daw susuportahan natin ang sabi ng Pangulong Marcos, Bongbong Marcos, na huwag i-impeach si Sara. Parang pabor daw kay Sara yon, tapos binayaran daw tayo ni Sara. Yung mga issue about kay VP Sara, magkano lang yun? 123 million pesos? Tapos kung babayaran nila kami, mga Iglesia ni Cristo, magkano kayang halaga? Kung magbayad siya ng bilyon-bilyon, edi lugi siya. Simple logic. Diba gamitin lang natin yung utak natin. Yung mga walang magawa sa buhay, no? Kahit ano-ano na lang, makapabato lang ng mga kasiraan, hindi uubra yan, no? Paano mo babayaran yung iglesia? Marami tayong mga vlog dyan, no? Panoorin mo sa iba nating mga videos. Hindi mo kayang bayaran ng iglesia, no? Gamitin mo man lahat ng mga currencies. Yen, won, dollars. Hindi mo kayang bayaran ng iglesia. Alright, let's continue. Tumutulong tayo sa kanila na kanilang makita, na kanilang madama ang tunay na damdamin ng taong bayan na naglukluk sa kanila. Mula pa kanina, sa mga naunang nagsalita at maging sa mga video presentation, ay ipinakita na po kung gaano katindi at karami ang problemang dinaranas ng ating bansang Pilipinas, na yan po ang dapat na unahin na asikasuhin at bigyan ng solusyon ng mga naluklok sa tungkulin o namumuno sa ating bansa. Nakalulungkot ang inuuna ng iba sa kanila, yung mga nagbubunga ng awayan, nagbubunga ng hidwaan, na alam naman nating lahat na ang ginagawa nila, pamumulitika lamang. Tulad ng isinusulong nila na impeachment ng pangalawang Pangulo. Sinabi na ng ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at alam na po ng marami nating kababayang Pilipino, ang totoo, nating lahat. Kasi po, kahit mahihirap lang ang maraming Pilipino, manurunong naman tayong umintindi. Hindi tayo mangmang. Isigaw nyo nga, hindi mangmang, hindi mangmang, hindi mangmang. At
tayo bobo. Hindi bobo. Napakasimple lang naman, no, na basic, very basic. Tingnan mo, panoorin mo yung mga current events, magbasa ka, manood ka kung ano mga nangyayari sa paligid. At alam na natin na ang mamahal ng mga bilihin. So, maraming dapat priority talaga ang mahal ng kuryente. Mayroon silang dapat unahin. Hindi itong puro pangulitika, di ba? So, ayan. Kaya tuloy silabas yung mga tao at pinangungunahan nga nitong Iglesia ni Cristo. Let's continue. Sana marinig yan ng isang abogado. Naintindihan po natin na Hindi kaya yung abogadong tinutukoy ni Ka Arnel Tumanan yung laging nagsasabi na, bobo! Ang bobo mo! Mga ganon. Sino kayong abogadong yun? Paki-comment below. naunawaan po natin na yung sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tama. Totoo na yung isinusulong nilang impeachment laban sa pangalawang Pangulo hindi po makatutulong. Hindi po makapag-aangat ng kalagayan ng pamumuhay ng kahit isang Pilipino. Ang tanong, yan ba naintindihan ng mga mambabatas? Naintindihan? May ginawa silang manifesto raw na sila daw ay nagkakaisa na suportahan ang Pangulo ng ating bansa. Kaya lang, nakapagtataka, ang kanilang ginagawa, kabaliktaran. Sa pagkatahasan nilang sinasalungat, kinokontra yung sinabi ng Pangulo ng Pilipinas. Mga kaibigan, mga kababayan, at mga mahal po naming mga kapatid. Di ba po? Sino yung mga nakasubaybay sa politics ngayon? Parang ano lang, no? Katangahan din yung mga mambabatas natin na sinabi na nga ng Pangulo, siyempre siya yung leader. Unang-una, mayroon sila manifesto na full support sila at the back of the president. Andun sila kung ano yung mga desisyon ng presidente. Nung action na, kabaliktaran. Sabi nga ng presidente, huwag nating i-impeach si VP. Sa kanila naman, sinusulong pa. So, kabaliktaran yung mga ginagawa. Iba yung sinasabi sa ginagawa. So, anong klaseng mga utak mayroon sila? No? Di maikakaila, matindi na ang problemang nararanasan ng ating bansa, lalo na po sa ekonomiya. Hindi po ba yan ang dapat talagang unahin at bigyang solusyon, bigyang prioridad ng mga namumuno sa ating bansa? Gaya ng nabanggit natin, nakalulungkot po sapagkat hindi yan ang nakikita nating ginagawa ng iba sa kanila. Ang ginagawa ng iba ay nagpapalubha sa problema pangkabuhayan ng Pilipino. Ang magbigat pa, yung ginagawa nila, nagdudulot ng bahabahagi, nagdudulot ng kaguluhan, hidwaan at pagtatalo. Alam po ng lahat, marami ang naghihikahos. Marami ang walang trabaho. Hindi pwedeng ikailayan. Nasa estadistika po yan. Isang araw lang, kahapon, di ho ba? Inilabas sa isang survey na 63% sa mga Pilipino ang nagsasabi na sila ay mahirap ang pamumuhay.
Yan pong estadistika na yan. Grabe no, 63% ang taas nun, di ba? So, bakit dumating sa ganung punto na napakataas ng porsyento ng mga mahihirap? Kung tutusin mo, nandito sa atin lahat ng mga resources, di ba? Kung talagang mababasa natin na meron talaga mga korupsyon na nangyayari, kaya kailangan na nating titindig paglaban sa tamang paraan. Ito, pakinggan pa natin. First, una, sa mahabang panahon, 63% nagsasabi, mga Pilipino, na sila po ay napakahirap ang buhay. Marami po ang salat na salat sa mga pangunahing pangangailangan. Pagkatapos, nakalulungkot pa, hindi matapos-tapos ang mga kalamidad sa ating bansa. Sunod-sunod na mga bagyo, pagbaha, pagputok pa ng bulkan. At nariyan pa po ang mga digmaan at kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo na sa ayaw man po natin at gusto, maaapektuhan tayo. Ito po ang dahilan. Kaya ating kinakatigan ang ipinahayag ng ating Pangulo na hindi tayo sang-ayon sa impeachment ng Vice Presidente. Dahil nakakaabala lamang yan, yung ganyang mga proceedings, sa pagbibigay po ng solusyon sa mga problemang ating nararanasan. Sa bagay po, maliwanag ng tinalakay ni Congressman Marcoleta, yung impeachment per se, hindi naman tayo tutol doon sapagkat itinatadhana talaga yan ng saligang batas. Kaya lang, dapat dumaan sa rule of law. Dapat po ayon sa batas. Hindi ayon sa gusto lang nila. Paano mangyayari? Gumagawa ng batas, manlalabag ng batas. Kaya, ang ating panawagan sa mga mahal po nating leader sa ating bansa, gaya ng nakasulat sa inyong mga placards at inyo pong isinisigaw, mga kapatid at mga kababayan, unahin po natin ang tao, hindi ang kapakanan ng partido. Serbisyo po muna bago ang sariling gusto at benepisyo. Alright. Bakit kaya mga kabuhay na nung tumatakbo pa sila, langit at lupa, mga bituin, pinapangako. Pero nung nakaupo na, kasi ang mga iglesia ni Cristo sumunod lang din sa utos ng Panginoong Diyos na magpasakop sa namamahala. Now, nagpasakop na po tayo, yung parte natin, binubuto natin sila kasi nga, yun ang mga pangako nila. Pero nung nagkamit na sila ng kapangyarihan at salapi, biglang nag-iba, nagbago yung mga, di ba? Yung mga promise nila, nakakalimutan na nila. Kadalasan siguro yung mga nakakalimot, yung mga nagkakaroon ng greed yung tao, di ba? Pero at least nasubukan din natin. Next time, gamitin na rin ang utak, di ba? Ano na rin tayo, matuto na rin tayo. So normal yan. So siguro, ano pa tayo, yung Pilipinas na sa on process pa sa mga ganitong level, mga politics crisis pa siguro, mga gano'n, no? Kaiba. Okay, let's go. Ngayon ay 2025 na. Sa bagong taon ay unahin ang pag-unlad ng bayan, hindi ang pagbabangayan. Ano ang pinakamimithi at hinahangad ng bawat isang mamamayang Pilipino, ng bawat isang narito? Kaya tayo nagpakapagod, nagpuyat, nagutom ang iba, gumasta kayo ng salapi, gumugol kayo ng panahon.
katakot-takot ang inyong sakripisyo. Bakit? Ano po ba ang pinakahahangad po nating mata mo? Before natin pabasahin ng mga talata ng Biblia, ito po yun, no? Bagamat mayroon ng mga nakalaan na budget ang Iglesia ni Cristo, pamamahala ng Iglesia ni Cristo, patungkol doon sa pagkain, transportasyon, damit, mayroon din tayong sarili, di ba? Yung mga bibili-bili din tayo, hindi nasaklaw na Iglesia ni Cristo noon, di ba? Papunta natin doon, first time mo makapunta din sa lugar, parang mayroon ka rin gustong bilihin na souvenir, o di kaya'y kung may pera ka, mag-hotel ka, hindi nasaklaw na Iglesia ni Cristo doon, yun, di ba? So, mayroon ding time, money, effort na kailangan ang bawat member na talagang isakripisyo niya alang-alang sa na matupad yung kaisahan. Alright? So, let's continue. Mata mo. At paano yun matatamo? Tuturuan tayo. Hindi ng politiko, kundi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na nakasulat sa Biblia. Correct. Wala nang hihigit pa ron, no? Kung mayroon kang iniudulo na sobrang galing, very successful na tao dito sa mundo, pero may hangganan. Nagkakamali din yung utak, yung pangunawa, may limitasyon din. Pero pagdating dito sa Biblia, nako, yung karunungan mo, parang alikabok lang yan, di ba? Mawawala lang din yan. Ibinigay lang ng Diyos yan, kinasangkapan ka lang. Kung ikaw ay doktor, of course, kinasangkapan ka para pagalingin din yung mga tao. Kinasangkapan ka para mag-imbento ng mga ganyan, mag-convenience yung pamumuhay ng tao. But this time, in terms of yung mga spiritual matters, abay, kakaiba na to. So, pakinggan natin. Lalong pagtiwalaan natin. Ano po ang turo ng Biblia para matamo ang pagpapala, ang kabutihan, at ang kaligayahan? Pakinggan nyo, bubuklat po ako ng banal na kasulatan. Sa aklat po ng Mangawit, 133, 1 at 3. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Saan daw po? Gayaan niya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala sa makatwidbagay, ang buhay na magpakailanman. Ano po ang turo ng Biblia para makamit po natin ang pagpapala, ang kabutihan at kaligayahan? Ang sabi po ng Panginoong Diyos, pagkabuti at pagkaligaya sa makatwid, ito, mabuti sa Diyos. Kung minamasama ito ng ibang mga tao, sa Diyos, mabuti po ito. Ano po ang sabi ng Biblia? Masdan yung pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Mga kababayan at mga kapatid, ano ba itong ginagawa natin ngayon? Isigaw natin uli, pagkakaisa, pagkakaisa. Ano ang katunayan na pagka nagsama-sama at nagkaisa, ito po ay mabuti sa ating Panginoong Diyos? Sapagkat ang sabi pa ng Biblia, doon ipinarating ng Panginoon ang pagpapala. Pagpapalain. Kailan? Pagka nagkaisa. Paano ka pagpapalain kung watak-watak? Correct. Napansin nyo yung halimbawa, country na lang, itong first world country, nasama dyan yung Japan. Diba, nagkakaisa silang lahat. Siyempre, yung leader nila, hindi din gumagawa ng mga corruption o gano'n. So, nagkakaisa sila. O tingnan mo ngayon, sobrang yaman. Grabe yung mga pagpapala. Parang ano siya, yung universal law of God, no? Iba kasi yung salvation, yung panglangit na dito pa lang sa lupa.
basta ginagawa mo yung utos ng Diyos, talagang may mga pagpapala. Kaya ito, pagkakaisa, tinan yung Iglesia ni Cristo, nagkakaisa, sumunod sa pamamahala kung ano yung pasya. O tingnan mo yung mga pagpapala, sunod-sunod. Grabe yung tagumpay, pumulusok, parang baha, hindi mapipigilan. Hindi talaga mapipigilan yung Iglesia ni Cristo. Kaya, let's continue. Paano ka pagpapalain kung may hidwaan, kung may kampi-kampi? Sa makatwid, yan po ang pinakalundo ng ating rally na ito. Pambansang rally para sa kapayapaan, pero magsisimula yan sa pagkakaisa na nais ng ating Panginoon Diyos. Sa bagay, sino ba ayaw na magkaisa? Sino ba ayaw na maging mapayapa? At higit sa lahat, sino ba ayaw ng pagpapala? Lalo't galing sa ating Panginoon Diyos. Pero, paano natin magagawa yun? Magkakaiba tayo ng lingwahe. Ha? Meron tayo ditong mga kapatid. Nakikita ko po Maynila, Rizal, Laguna, San Pablo, iba't ibang dako. Magkakaiba tayo ng lingwahe at dialekto. Magkakaiba ng partido. Magkakaiba pa ng relihiyon at interes. Paano po magagawa yung pagkakaisa? Hindi po mahirap. Itinuro din ng Panginoong Diyos. Nakasulat din po sa Biblia, sa Colosas 3:14. Ito po, higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa ganap na pagkakaisa. Paano po mabubuklod sa pagkakaisa? Kailangan pala ang pagmamahalan. Bagamat may kani-kanya tayong opinyon sa isang partikular na issue, iba't ibang kalagayan ng ating buhay o interes, pero kung udyok ng pagmamahalan sa isa't isa, lalo't pagmamahal sa ating bansa, tayong lahat mabubuklod sa pagkakaisa. Mga kababayan, mga kapatid, mahalin po natin ang ating kapwa. Mga kababayan, mga kapatid, mahalin po natin ang ating bansa. This is the way of care and love ng Iglesia ni Cristo sa bansang ito, no? Gumugol ng bilyon para tulungan na mapabuti, magkakaisa, unahin yung pinaka problema, tunay na problema ng Pilipinas. So ibig sabihin, talagang kailangan na concerned din ang bawat isa, ano, na makikilahok ka rin sa mga ganitong mga aktibidad, magiging concerned citizen ka rin, kasi babalik din yan sa'yo. Wala kang pakialam kung ano yung tinanim mo, yun din ang anihin. Alangan naman nagtanim ka ng mangga, tapos yung aanihin mo is bayabas. Imposible yun. So magtanim ka ng mabuti, sa palagay mo ito mabuti, sama tayo. Hindi ang pera, hindi ang kapakan ng pansarili. Sa makatwid, para sa ating bansa, pagyamanin po natin ang pagkakaisa, udyok ng pagmamahalan at pagmamalasakit. Mga kababayan, iisa lang po ang ating bansa, ang ating bansang Pilipinas. Walang ibang magmamalasakit dito, kundi tayo na mga Pilipino. Magkaisa tayong lahat, ipagmalasakit natin ang kapakanan ng sambayanang Pilipino.
po sa kasaganaan at pagpapala na dulot ng sama-samang pagkakaisa. Alam po ba nyo kung gaano pa kahalaga na tayo ay magkasama-sama sa pagkakaisa? Ito pa po ang turo ng Biblia. Ikalawang Korinto 13, ang talata po ay 11. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, paalam na. Magpakasakdal kayo, mga aliw kayo, mga kaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Gaano pa kahalaga ang sama-sama nating pagkakaisa? Ang sabi po ng Biblia, mabubuhay kayo sa kapayapaan. Mga kapatid at mga mamamayang Pilipino, ayaw po ba natin ng kapayapaan? Isigaw nga nyo kung anong gusto natin. Bakit po? Bakit po natin natitiyak? Matatamo natin ang kapayapaan pagka tayo'y nagkakaisa. Sapagkat sinabi din ni Apostol Pablo, ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Sasamahan ng Diyos pag nagkakaisa. Sasamahan po ng Panginoong Diyos yung sama-sama na nagkakaisa para sa mabuting layunin. Paano kung watak-watak? Paano kung hindi magkasundo? Paano kung kampi-kampi? Ayon sa Biblia, sa Diyos ba yun? Tama kayo, pero babasahin ko sa Biblia. Ganito po ang nakasulat. Santiago 3:14 hanggang 16. Ito po. Ngunit, kung kayo'y merong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, huwag niyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Sapagkat kung saan merong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon merong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Pagkampi-kampi, watak-watak. Perfect talaga yung sample ng nakasulat sa Biblia. Talagang, di ba, foretold, sinulat na, sinabi na ng Panginoong Diyos na kung magkakampi-kampi kayo, andun yung kaguluhan, hindi galing sa akin, yan ay sa dyablo. Kaya atin ding pag-aralan yung sarili natin, atin ding suriin. Baka yung puso natin ay doon na sa pagkakampi-kampi. Iba na yung landas na yun, di ba? Kailangan alisto din tayo, no? Away ng away, hindi magkasundo. Sa Diyos ba yun? Hindi po. Ang sabi ng Biblia, huwag niyong ipagyabang yan. Huwag niyong ipagmapuri. Yang ganyan. Hindi galing sa itaas. Yan ay sa lupa, sa laman, sa dyablo. Mga kababayan at mga kapatid, papayag ba tayong maging sa dyablo? Magkaisa tayo. Yung ayaw, bahala na sila kung sa dyablo nila gusto. Diba nakakalungkot lang isipin na yung iba mga leader pa ng simbahan sumama doon sa pag-file ng impeachment ng Vice President. Gusto nila pagkampi-kampi. Ano yung sabi ng Biblia? Ang pagkakampi-kampi ay sa dyablo. So parang hindi ba nila alam yun? Yung tinatahak nila ay papunta na doon sa dyablo. Ano ang sabi pa ni Apostol Santiago? Pagka hindi magkaisa, watak-watak, kampi-kampi, bahagi,
Ang sabi po ng Biblia, naroon ng kaguluhan. O hindi ba nagkakagulo sila? At nandoon ang lahat ng gawang masama. Masama ang magagawa nila pagka hindi sila nagkaisa. Totoo naman yun. Gaya ng nabanggit ko sa inyo kanina. Anong sama ang nangyari? Abay, mambabatas, naging manlalabag sa batas. At merong sinabi ang Panginoong Kristo, pagka ang isang gobyerno o kaya isang kaharian nagkawatak-watak, hindi magkaisa, ano ending niyan? Ano ibubunga niya? Ito po, pag binasa po natin ang nakasulat sa Lucas 11:17, ang sabi ni Kristo, ang bawat kahariang nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay magkakawatak-watak. Masisira, babagsak, mga mamamayang Pilipino. Papayag po ba tayong ang ating bansa'y bumagsak? Mahalin po natin ang ating bansa. Mga mahal po namin, mga Imagine natin mga kabuhay, what if walang Iglesia ni Cristo na napapahayag ng ganito? Patuloy, parang we are approaching into pagbagsak. Parang nag-iba na yung landas ang Pilipinas. So, thank you Iglesia ni Cristo na nanindigan, na parang i-realign, i-retract, no? Na lost track na. Kailangan na i-retract. So, babayan at mga kapatid, baka sabihin nyo, paano yan? Nagkaroon na ng pagkakawatak-watak. Ano gagawin natin? Nagkaroon na ng bahagi. Nagtalo-talo na nga Away-away na. May pagkakataon bang malunasan na yung unity ay naging disunity? Meron pa kayang pagkakataon ngayong nagkabahabahagi, naghidwaan, nagdulot ng kaguluhan, malunasan? Paano po maaayos ang sitwasyon ngayon? Biblia po ang sasagot. Nagtatanong lang tayo. Ito po ang pahayag ng banal na kasulatan. Ito po ay naganap sa panahon ng Panginoong Hesukristo sa Juan 8:3 hanggang 11. Subaybayan po ninyo. At dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga parisiyo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Yung mga eskriba po at parisiyo, yan yung mga taong pantas sa kautusan ni Moises sa batas. Hindi ko naman sinabing mambabatas, ano? Kundi ang sabi sa kasaysayan na yung mga scribes at mga parisiyo, mga pantas sa kautusan at batas sa panahon ni Moises. Itutuloy ko po. Isang babaeng nahuli sa pangangalo niya at nang mailagay siya sa gitna, sinabi nila sa kanya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pangangalo niya. Ito sabi ng mga eskriba at parisiyo. Tinanong si Kristo, ano pa ang kanilang igini? Ito po, sa kautusan nga ay ipinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Batas daw po noon sa panahon ni Moises. Yung nahuli sa akto ng pangangalo niya, convicted Ang parusa, batuhin. Ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya? Nako, tinatanong ang Panginoon Kristo ng mga eskriba at parisiyo. At ito'y kanyang sinabi.
At ito'y kanilang sinabi na siya'y sinusubok upang sa kanya'y may maisumbong sila. Ang nakalulungkot pa pala nito, itong mga eskriba at pariseo, tinatanong si Kristo, hindi para malaman kung ano katotohanan. Masama motibo. Tinutukso si Kristo para makakuha ng pwedeng ibang sumbong sa Kanya. Maaring sa pamahalaan noon, o kaya sa pamahalaan ng relihiyon, ng... Nangyari na pala yan noon, no? Parang nangyari din sa atin ngayon sa kasalukuyan ng administrasyon. Yun ngang, di ba, gusto nilang imbitahin sa Quadcom ba yun, or yung good governance na committee sa Kongreso, ang VP, para sila, yung parang mag-fishing sila ng mga evidence. Kasi pagka nagkakamali ka doon sa pagsasalita mo, pagsasagot mo, yun ang gagamitin nila. Ito din, yung parang tinatrap nila ang Panginoong Hesus. Nakararami noon sa mga tweet, masama layunin. Ano po ang ginawa ng Panginoong Kristo? Datapot yumuko si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Datapot ng sila'y nangagpatuloy ng pagtatanong sa kanya, ayaw tumigil ng mga eskriba at pariseo. Kinukulit ang Panginoong Kristo. Ano masasabi mo dyan? Ito batas sa kautusan ni Moises nahuli yan sa kasalanan. At sa kanila sinabi, ito po sabi ng Panginoong Kristo, datapot ng sila'y nangagpatuloy ng pagtatanong sa Kanya, ay umunat siya, at sa kanila'y sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa Kanya. At muli siyang yumuko at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. At sila, nang ito'y kanilang marinig, nang marinig nila yon, nagsialis na isa-isa. Napahiya. Na nagpasimula sa katanda-tandaan hanggang sa kauli-hulihan at iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroroonan nito sa gitna. At umunat si Jesus at sa kanya'y sinabi, babae, saan sila nangaroroon? Wala bagang taong humatol sa iyo? At sinabi niya, wala sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man, hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Ito po, sa panahon mismo ng ating Panginoong Kristo. Yung babae, nahuli sa akto ng pangangalo niya. Yung mga tao noon, lalo na yung pantas sa kautusan ni Moises, eskriba at pariseo, tinanong siya, ano gagawin ngayon niya? Nagkasala. Sa batas, dapat na batuhin niya. Ang sagot ng ating Panginoong Kristo, yun anyang walang kasalanan sa inyo, siyang unang bumato sa Kanya. Isipin po ninyo yun. Hindi siya hinatulan ng Panginoong Hesukristo. Hindi siya na-contempt ng ating Panginoong Jesus. At lalong hindi siya kinulong. Pero ang tanong, nagsawalang kibo ba ang ating Panginoong Kristo? Hindi na ba siya umimik? Hindi po. Hindi niya kinonsinte ang babae sapagkat sinabi niya, ako man hindi hahatol sa iyo, pero humayo ka ng lakad mo. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Inakay niya na magbagong. Ano po ang ipinakikita at binibigyang diin sa nangyari dito? Yung kahalagahan ng pagpapatawad at ang pagiging mahabagin at unawain. Yun naahuli sa akto. Di lalo na kung hindi pa naman napapatunayan.
Mga mahal po naming kaibigan, Correct. Diba, nag-fishing pa lang sila ng mga ebidensya. Hindi pa napapatunayan. Magsasalita sila parang convicted na yung isang tao, parang ginawa na ng isang tao. Parang napakabayas naman. Hindi pa nga binaba sa korte na siya talaga ay convicted, siya talaga ay gumawa ng ganito. Pero pag sila nagsalita, lumabas sa silang bibig, ito nagnakaw, ito ay ganun. So, kakaiba ang mga mambabatas ngayon. Mambubutas na daw. Tagalabag ng batas. Yan. mga kababayan, at higit sa lahat mga kapatid, sa buong kapuluang Pilipinas, ang marami po'y nagtitipon-tipon din sa iba't ibang dako sa mga rehiyon at mga lalawigan. Nasabi ko na po sa inyo kanina, alam po namin at alam ninyo kung gaano ang puhunan ninyo sa dakila at makasaysayang rally ito. Marami sa inyo ni hindi na nakatulog kagabi. Marami sa inyo ang lalayo ng nilakad. Marami sa inyo napuyat, nagutom. Pero mga kapatid at mga kababayan, ang lahat ng yan ay hindi po sayang. Ang lahat ng yan at sapagkat ang ating sinusunod na ito na pagkakaisa at sama-sama ay ayon sa kalooban ng Diyos na inudyok sa ating kapamahalang pangkalahatan kapatid na Eduardo Manalo. Mga kapatid, tinig na ito, lahat ng hirap natin, lahat ng sakripisyo, alay natin sa Diyos at sa ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, grabe, no? Napakatindi, napakalupit at napakamaraming matutunan. Very informative, killer knowledge but biblical, no? Marami tayong mga natutunan sa mga mensahe from the Iglesia ni Cristo Minister, kapatid na Arnel Tumanan. So yun po, at sa susunod pa nating mga video, at ikaw na nanood ngayon, ikaw kahit ikaw lang mag-isa, paki-support ng ating channel, paki-like and follow. God bless everyone.